13 million hectares, Pacific Ocean side, malayo sa West Philippine Sea. Pero bakit desperado ang China na kunin ito? Bakit nila tinangka na mag-conduct ng unauthorized research dito? Ito ang Philippine Rice, dating Benham Rice. Isa sa pinakamalaking legal maritime wins ng Pilipinas sa modernong panahon. At ito ay hindi tungkol sa langis o natural gas. Ito ay tungkol sa submarine warfare. At yan ang kinakatakutan ng China. Ano ba ang Philippine Rice? Ito ay underwater plateau sa eastern seaboard ng Luzon. 13 million hectares na extended continental shelf. UN Commission on the Limits of the Continental Shelf recognized Philippine sovereign rights over seabed resources noong 2012. Malaki yan! Mas malaki pa sa buong Luzon. Pero ang tunay na significance, location. Pacific Ocean facing. Malayo sa Chinese surveillance sa South China Sea. Deep underwater basins. Complex acoustic environment. Posibleng submarine operating area. Kaya ito ang tunay na value ng Philippine Rice. Potential submarine operating area na mahirap ma-monitor ng China. Imagine, US attack submarines, Philippine Navy submarines in the future, nakaposition sa Pacific side. Hindi nila kailangan pumasok sa contested waters ng South China Sea. Direct access sa Philippine Sea, direct access sa Pacific, at direct access sa Chinese submarine routes papuntang open ocean. Yan ang concern para sa China. Kasi ang Chinese Navy, kailangan nila dumaan sa Philippine Archipelago para makaabot ng Pacific. Luzon Strait, Bashi Channel, Babuyan Channel, lahat ng Chinese submarines kailangan dumaan dito. At kung may submarine presence tayo sa Philippine Rice, nakaposisyon na tayo sa labas, monitoring capability, tracking advantage. Lalo na ang Chinese ballistic missile submarines, ang SSBNs. Yan ang nuclear deterrent ng China. Kailangan nila mag-deploy sa Pacific para maging credible ang kanilang second strike capability. Pero para makarating doon, kailangan nila dumaan sa ating waters. At kung may US attack submarines na naka-base of operations sa Philippine Rice area, strategic monitoring area, hindi na kailangan mag-deploy mula Guam, hindi na kailangan mag-transit ng thousands of kilometers. Nandyan na, nakaabang. Pangalawa, acoustic mapping advantage. Ang Philippine Rice ay may complex underwater topography, deep trenches, underwater mountains, thermocline layers. Lahat yan ay nag-a-affect ng sonar performance. Kung tayo ang nag-map ng area, kung tayo ang nag-study ng acoustic properties, home field advantage yan sa anti-submarine operations. Alam mo kung saan mag-position. Alam mo kung saan mag-listen. Alam mo kung paano gumamit ng terrain. Kaya ano ang ginawa ng China? Noong 2017, nag-conduct sila ng unauthorized research missions sa Philippine Rice. Nag-deploy ng research vessels, nag-survey, nag-map without permission. At naging issue ang presence ng Chinese research vessels. Kaya nag-issue ang Philippine government ng Executive Order 25, official name, Philippine Rice, para ma-assert ang sovereign rights, para ma-establish ang Philippine identity ng area. Bakit importante ang pagpapangalan? Kasi ang tawag sa isang lugar ay nakakaapekto sa perception. Ginawa ng China sa Scarborough Shoal, tinawag na Huangyan Island. Same strategy. Alisin ang Philippine identity. Gawing neutral ang designation. Mas madali i-dispute later. Philippine government eventually responded.
Pinaalis ang Chinese vessels. Nag-establish ng official policy. Philippine Rice ang pangalan. Pero ang concern, nakuha na nila ang data. Nag-conduct na sila ng surveys. Na-map na nila portions ng underwater terrain. Ngayon, maraming reports tungkol sa natural resources ng Philippine Rice, natural gas, methane hydrates, mineral deposits. Totoo yan, meron. Pero yan ay secondary consideration. Ang primary strategic value, military positioning. Kasi kung i-develop natin ang Philippine Rice as submarine operating area, maaaring malaking strategic advantage para sa maritime domain awareness. Maaaring pressure point sa Chinese naval operations. Maaaring complication sa kanilang Pacific deployment plans. Gusto ng China na gawing pinoprotektahang lugar sa dagat ang South China Sea, protected area kung saan relatively safe ang kanilang submarines. Pero kung kontrolado natin ang exit points, kung nakaposisyon tayo sa Philippine Rice, komplikado ang security situation nila. At ito ang dahilan kung bakit relevant ang US-Philippine Alliance dito. Philippine Rice Operations, kailangan ng submarine capability. Wala pa tayong submarines, pero may access tayo sa area. May sovereign rights tayo at may partnership tayo with advanced submarine forces. Posibleng senaryo, rotational deployment ng US submarines using Philippine Rice as operating area, intelligence sharing, joint anti-submarine exercises, hindi permanent base, rotational access, legal under Mutual Defense Treaty at EDCA framework, long-term Philippine Navy submarine acquisition, small diesel electric boats, mag-operate sa Philippine Rice area. Hindi na tayo totally dependent sa US. May sarili tayong capability. May sarili tayong presence. Pero kahit walang submarines ngayon, kailangan nating i-assert ang sovereignty. Regular patrols, scientific missions, mapping operations, presence equals ownership, absence equals invitation for encroachment. Kaya Philippine Rice, hindi lang underwater plateau, hindi lang natural resource area. Ito ay strategic asset. Ito ay posibleng geographic advantage. Ito ay concern ng China, kaya nag-attempt silang mag-research nang walang pahintulot. Kaya naging issue ang unauthorized surveys. Kaya nag-assert tayo ng opisyal na pangalan sa pamamagitan ng executive order. Dahil kung ma-maximize natin ang Philippine Rice, maaring malaking impact yan sa regional maritime balance. At yan ang strategic reality. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.